cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Come prima ruota, oke, coba aku tunjukin apa ini. Tadi balon buat saya itu buat asli berkarya. Coba di panggung itu aku di pembangunan aku. Mereka aku Ya, ilmu mengaplikasikan. oke, let's go. Tuliskan kan? Di mana ini bisa kesana dapat habis bahwa proses kayu pernah mencapai dan orang mengawal teori Kalau poin konsep
aming tatay, dito yung aming babae, so siya yung bigay consent as legal guardian. So sila ay pumapayag na ikakasal yung kanilang pamangkin malakay. Okay. Pang-apat yung tinatawag na illegal number 2 offering na siya. So, nakikita na ng gagawin natin. Pag sinabi ko Pompeo. May sinabi ko na hindi ko yan. Adsramiano. Si Jardim na siya, tawa Amina. Si Amina. Pag sinabi ko, Brother Pompeo, bilang panitulong na pinagkaloob sa akin ng legal guardian ng kasindahan sa City Amina. Amin ang ipinagkaloob sa iyo sa City Amina bilang iyong asawa sa ngalan ng Allah at sa sundan ko kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo, malubos kong tinatanggap ang kasalan nito para sa aking sarili sa ngalan ng Allah. Kaya ito. Okay. Para sa akin. Sa ngalan ng Allah. So, okay na yan. Pwede na. Okay na. Tapos puso na. Yun ang acceptance ng mga politiko. Ito yung highlight ng kasalan. Magbago yung kasal pag gawa yung i-offer ko sa'yo tapos i-accept. Okay? Kung pag sa mga simbahan, sinasabi nila, ikaw lalaki, tinatanggap ko ba? Babae mo. Brother Pompeo, bilang pahintulot na ipinagkaloob sa akin ng legal guardian ng iyong kasintahan na si Amina, amin ang ipinagkaloob sa iyo bilang iyong asawa, si Siti Amina, na binigyan mo ng nakapagkasunduang dowry sa kagustuhan ninyong dalawa. Sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malugod kong tinatanggap ang kasalan na to para sa aking sarili sa ngalan ni Allah. Okay na to? Okay na. So, alhamdulillah. Tapos na po, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. So, bisan di ko na balikan. Okay na ito, clear na. So, clear na. Nalilikan natin. Susunod natin ang pagtanggap ng kasalan ito. Alhamdulillah. Okay na. So, ngayon, kukunin mo yung asawa. Tapos na yung kasalan natin. Dahil dito sa labas at ako'y bibigay na. I think that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate the moment you always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa
الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Ang lahat ng papuri at kalwalhatian ay nalalaan lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tayo pong salamat sa buong may kapal sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa ating sa oras na to upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng ating dalawang kapatid na sila sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa sunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay sila ay mag-asawa na sa mata ng Diyos at sa mata nating lahat. Sila ay ganap na mag-asawa at sila ay halal na para sa isa't isa, inshallah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga gawain ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng kasalan ay nagbibigay siya ng tinatawag ng marital sermon. Ito ay bilang paalaala, reminders sa lahat, lalo-lalo ng bagong kasal, na ano nga ba yung dapat o nararapat gawin ng bawat isa sa kanila ngayong kasal na sila at ngayon sila ay mag-asawa na. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una-una, ang pag-aasawa ito ay arituntunin na pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawat isa sa atin, lalaki man o babae, ay may kanya-kanyang pagnanasa na pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya, isinagawang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na narapat sa isang lalaki ang siya ay mag-aasawa at ang babae mag-aasawa rin. Ano nga ba yung wisdom dito kung bakit ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sapagkat bilang tao ay may mga desires tayo. May mga pagnanasa na nais ng ating sarili na kung hindi ipinag-uutos ang pag-aasawa, ay makakagawa tayo ng tinatawag na zina. Ibig sabihin ng zina, adultery o kaya fornication, kung sa wikang Ingles. So, ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na dapat, nararapat sa mga kalalakihan na may kakayanan na mag-asawa, ay mag-aasawa na sila upang maging legal ang pagsasama nilang magkasintahan. At sa mata ng Diyos, sila ay halal, lawful, ang kanilang pagsasama sapagkat sila ay kasal na at nasaksihan ng pamilya at mga kaibigan. So ngayong araw, alhamdulillah, inihingi natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway bibigyan ng blessings ang dalawang magkapatid ngayong sila ay naikasal na sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawat isa sa atin ay may mga karapatan. Karapatan ng bawat asawa sa kanyang asawa. Ang husband para sa kanyang wife. Gayon din ang wife para sa kanyang husband. Ano nga ba itong mga karapatan na ito na dapat gampanan ng bawat isa sa atin? Na kung hindi natin nagampanan, tayo magkakasala sa ating tagapaglikha. Una-una, Brother Pompeo, ikaw ngayon ay nasa pangalawang hakbang na ng iyong buhay. Mula sa pagkabinata, ngayon ay may asawa ka na. Na ang obligasyon ng pamilya ni Siti Amina
na kailangan ibigay sa kanya, ngayon ay naisalin na sa iyo. Ikaw na yung magbibigay ng anumang pangangailangan ng iyong asawa. Nung una siya ay dalaga pa, ang nararapat o kaya obligasyon ay nasa kanyang magulang na bigyan siya ng pangangailangan niya, na kaya ng pagkain at inumin at pananamit. Ngayon, ikaw ay pinakasalan mo na si Siti Amina, maisalin na sa iyo ang obligasyon na to. Obligado ka na bigyan mo o kaya ibigay mo sa kanya ang lahat ng pangangailangan niya na aayon sa kagustuhan ng tagapaglikha. Gaya ng pagkain, inumin at pananamit. At kung nararapat, bigyan mo siya ng bahay. Sapagkat ito ay plan ng iyong asawa na ibigay mo sa kanya, i-provide mo sa kanya itong mga bagay na ito. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sa mga kalalakihan na may asawa na, sabi niya, tut'imuha idha ta'imta. Bigyan mo ng pagkain ng iyong asawa, kung ikaw ay kakain, dapat mabigyan mo siya ng pagkain. Bigyan mo siya ng inumin tuwing ikaw ay iinom. Wataksuha idha tasaita, at bigyan mo siya ng damit na nanaayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May prescribed na pananamit ipinag-uutos ang relihiyong Islam sa ating mga kababaihan, na dapat takpan ang kanilang mga aura, na hindi pwedeng ipakita ang bagay na hindi pwedeng ipakita. Dapat manamit sila ng pananamit na kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maaari, takpan ang buhok at takpan ang buong katawan, maliban na lamang ang mukha at ang kanyalawang kamay. Ito ay alituntunin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat sa iyo na ikaw mag-provide sa kanya ng mga pangangailangan niya. At nararapat din na turuan mo siya na maging matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gampanan ang pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung una-unang karapatan ng iyong asawa para sa iyo, Brother Pompeo, na ibigay mo sa kanya kung nararapat. Ligtasin mo o kaya iligtas mo ang iyong asawa at ang iyong sarili mula sa kapahamakan ng impyerno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayo mananampalataya, o kayo may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, iligtas niyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa kapahamakan ng impyerno. Paano nga bang pamiligtas sa ating sarili? Ay gagawin ang pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabi ng Allah, ikaw ay magdasal ng 5 beses, na dapat magdasal ka ng 5 beses. At utusan mo ang iyong asawa na gawin ang mga bagay na ito, pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga bagay na nakakapagligtas sa atin mula sa kapamakan ng impyerno sa pangailangunan. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tuwing sasapit ang Ramadan, gawin mo ang pinag-uutos ng Allah gaya ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang haligi ng Islam, ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nananampalataya. At ibigay mo sa kanya ang narapat mong ibigay, gaya ng sinabi ko kanina, pagkain, pananamit, at lahat ng kanyang pangangailangan. Hindi na ang kanyang magulang ang dapat magbibigay sa kanya, sapagkat ikaw ay kanyang asawa, narapat sa iyo na ibigay mo sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Gayon din kay Sister Siti Amina, ang nararapat din sa iyo, karapatan ng iyong asawa na ibigay mo sa kanya ang tinatawag na ta'a. Ang ta'a ay pagsusunod sa pinag-uutos ng iyong asawa. Kung may pinag-uutos si Brother Pompeo sa iyo, Sister Siti Amina, nararapat sundin mo ang kanyang pinag-uutos. Kung ang kanyang pinag-uutos ay naaayon sa kagustuhan ng tagapaglikha. Gaya ng pag sinabi na sa iyo na huwag kang lalabas ng bahay nang wala kang pahintulot, kinakailangan huwag kang lalabas ng bahay. Sapagkat karapatan ng iyong asawa na ang mag-obey ka, susundin mo ang kanyang payo. Yun ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang maging masaya at bibigyan ng Allah ng baraka o kaya blessing ang iyong pagsasama, dapat ang bawat isa sa inyo ay may respeto sa isa't isa. Respetuhin ng lalaki si babae at respetuhin ng babae si lalaki.
Ito yung bagay na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat, yung mga taong may asawa na at hindi pa nakapag-asawa, na ibibigay ang pagmamahal, taos-pusong pagmamahal sa kanyang mga partner. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kabilang sa palatandaan ng tagapaglikha ay kanyang inilikha ang babae bilang partner ng babae. At sabi ng Allah, litaskunu ilayha, ang wisdom dito upang maging matahimik at napayapa ang iyong sitwasyon, ang iyong kinalalagyan sa iyong asawa. Sapagkat pag ang lalaki mag-aasawa na, ay magkakaroon na ng tinatawag na tranquility sa kanyang puso. Mahinahon at napayapang pamumuhay kapag siya may asawa na. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, at inilikha ng Allah sa pamamagitan ninyong dalawa ang tinatawag na mawaddatan wa rahmah, na ibig sabihin love and mercy, love and affection, pagmamahal at pag-aawa bilang mag-asawa. Nararapat sa bawat asawa, sa kanyang asawa ay ibibigay niya ang taus-pusong pagmamahal sa kanyang asawa. Ang pagmamahal na ito yung pagpapatibay ng pagsasama ninyong mag-asawa. Dapat may pagmamahal. Hindi maging matibay ang pagsasama dahil sa pera, dahil sa anumang bagay na makamunduhang bagay. Ngunit ang pagpapayapa at pagsasama ng mahinahon ng dalawang mag-asawa ay naaayon sa pagmamahalan ninyong sa isa't isa. Dapat yung pagmamahal na yan ay inyong alagaan at gawin hanggang sa kayo'y mawawala na sa mundong ibabaw. Ito yung kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat pag mahal mo yung asawa, mahal ka ng iyong asawa, ito yung bagay na mapapatibay sa inyong samahan, inshallah subhanahu wa ta'ala. So yun lang ang may papayo ko sa ating lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At may mga tips dito na sinabi ang mga ulama na kung ito ay ating masusunod, inshallah subhanahu wa ta'ala, magiging maganda at maayos ang pagsasama ng magbilang mag-asawa. Ito yung aking babanggitin ngayon. Una-una dito ay dapat natin gawin to kung nararapat. Gawin natin to, itong mga advice o payo ng mga ulama sa atin. Una-una dito, sabi niya, tell each other that you love each other. Ito yung palagi ang sasabihin mo sa iyong asawa, na mahal niyo ang isa't isa. Tell each other that you love each other. Pangalawa, never both be angry at the same time. Huwag paggalit ang isa, dapat hindi sasakay yung isa. Ika nga sabi ng mga Muslim scholar, pag yung isa ay mainit, apoy, dapat yung isa ay tubig para hindi masusunog. Huwag yung pag-apoy yung lalaki, apoy rin yung babae. So hindi na magkakasundo. Dapat maging tubig ka habang ang iyong asawa ay apoy, at maging apoy siya, at maging tubig siya habang ikaw ay apoy. Yun ang ibig sabihin ng katagahan. Pagkatlo, if you have to criticize, do it lovingly. Huwag yung pinipintas-pintas mo ang iyong asawa, sasabihin mo na napakapangit mo. Ipinagbabawal yun. Magiging sanhi. Magiging sanhi na hindi pagkakaunawaan pag yung kinikriticize ng bawat isa sa inyo. Okay? So, inuulit ko, sabi dito, if you have to criticize, do it lovingly. Pag may nakita ka, hindi maganda sa kanya, huwag mong pagalitan siya at pipintasin mo siya, lalong-lalo na sa harap ng publiko. Ito ay pinagbabawal ng Islam sa atin. Okay? Sabi ng Rasulullah, فَلَا نَكَبِّتْ
huwag mo siyang pagsabihan ng pangit. Ito ay pinagbabawal. Sapagkat magiging sanhi na ikakagalit niya sa iyo at magkakaroon ng sakit sa kanyang puso at magiging dahilan na magkakaroon kayo ng higwaan sa isa't isa. Pangatlo, never bring up all mistakes. Pag may ginagawa siyang kasalanan dati, huwag mo nang banggitin pa paulit-ulit ang kanyang pagkakamali na gawa nung siya yung nagkakamali pa. Okay? Dapat limutin natin pagkakamali na yun. Never go to sleep with an argument unsettled. Okay? Never go to sleep with an argument unsettled. Pag kayo matutulog, na dapat kung anumang problema meron kayo, huwag kayong matulog na hindi nyo nabigyan ng solusyon itong problema na to. Okay? Ito yung mga tips sinabi ng mga ulama. Neglect the whole world rather than each other. Pabayaan mo ang buong mundo. Huwag lang yung isa't isang pababayaan ninyo. Okay? Dapat yung pag-uunawa sa inyong mag-asawa ay andyan. Hayaan ang iba, huwag lang kayong mag-asawa. Okay. Pray together at least once a day. Kung maaari, minsan, pag kayo magdarasal, na maging leader ka sa kanya, nasa likod mo yung asawa habang kayo magdarasal. Nasa unahan ka niya bilang leader at siya ay nasa likuran. Kung maaari, at least once a day, maging leader ka sa pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kabilang din dito, remember that behind every successful spouse is an exhausted partner. Siya yung maging kapiling mo sa lahat ng iyong, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, success sa iyong buhay. Remember, it takes two to quarrel. Hindi kayo mag-aaway pag hindi yung isa sa inyo ay tawag dito. Pag halimbawa, pag sinabi ko kanina, pag yung isa sa inyo nagalit, dapat yung isa, pagsakyan ang galit ng isa. Okay, naintindihan natin? No? Hindi ko may pasa sa maigit. No? Sabi nito, remember, sabi niya, it takes two to quarrel. Okay. When you have done something wrong, admit it. Pag may nagawa kang kasalanan, dapat aminin mo. Pag nakita ng asawa may nagawa kang kasalanan, huwag kang mag-deny, sabi mo, nagawa ko po yun, nagawa ko yun, na hindi mo sinasadya. At sana'y patawarin pa ako sa pagkakamali ko. Okay? Para magiging happy yung marriage life ninyo. At least once a day, say something kind or complimentary to your partner. Sabihin mo sa kanya. Kung maaari, minsan sa isang araw, sabihin mo sa kanya na maganda siya. Sabihin mo sa kanya na yung kanyang niluto ay masarap. Sapagkat ito ay nagpapataba ng kanyang puso, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Kadalasan sa mga babae, dapat ganun ang sinasabi. No? Dapat sabihin mo sa kanya, huwag mo i-criticize kung may niluluto siya. Kung may pagkain sa inihanda, maalat man ito, o marami mang asin, o kaya ano man. Huwag mo i-criticize. Kahit hindi masarap, sabihin mo masarap. Di ba? Huwag ka naman kamali, gaya ng isang lalaki na nakarinig siya ng isang admonition na habang nagbibigay ng sermon ng isang ustad o kaya isang pali. Sinabi na isa sa mga sabi niya, maganda yung pagsasamahan ninyo, mag-asawa. Sabi niya, pag nagluto ang asawa mo, dahil hindi masarap, sabihin mo masarap. Para naman matuwa yung asawa mo. Okay. So, nung umuwi siya, sabi niya, gagawin ko yung payo na yun. Nung umuwi siya sa bahay, at may pagkain sa mesa, inihanda ng kanyang asawa, at kumain siya. Nung pagkasubo niya ng pagkain, ang sinabi niya, wow, sabi niya, ang sarap ng pagkain na to. Sa halip na matuwa ang kanyang asawa, mas lalo nagalit. Mas lalo nagalit. Ano kayang dahilan bakit nagalit? So, sabi ko, bakit sabi ng ustads na yon, pag sabihin ko na masarap yung pagkain niya ng aking asawa, matutuwa ang asawa ko. Bakit yung sabi na nagagalit ito? Sabi ng asawa. Sabi niya, ilang taon na tayo nagsama. At ilang taon na rin ako nagluto ng pagkain para sa iyo. Hindi ka nakapagsabi ng masarap ang aking niluto. Ngayon sabi ng kapitbahay natin, nagpadala ng pagkain, nasarapan ka.
Sa akala niya, pagkain, hinihanda ng kanyang asawa. Di ba? Kaya, maingat ka rin, no? Mag-ingat ka rin. Sa bagay na yun. Dapat siguraduhin mo na niluto na yun, asawa mismo nagluto. Sabihin mo masarap at sila'y matutuwa. Lulutuan ko ulit. Yun ang sabi ng mga ulat. Okay. Do not go to bed more than 10 minutes after your partner. Okay, ha? So pag natulog, dapat sabay. Kung maaari, no? Huwag iwanan ng asawa nasa kusina habang naghuhugas ng pinggan at ikay matutulog na. Mauna sa iyong asawa. Kung maaari, sabayan mo sa pagtulog. Antayin mo yung asawa mo pagkatapos na sa kanyang gawain sa bahay, papasok kayo ng kwarto. Kung maaari, sabay kayo matutulog. Yun ang kagustuhan ng ating religionista. Okay. Listen when your partner is speaking. Habang siya nagsasalita, dapat pakinggan mo siya. Pakinggan mo. With smile. Parang gano'n. Na natutuwa ka habang siya nagsasalita. Huwag yung habang nagsasalita, ini-stop mo na siya, pinapahinto mo na siya. Nakaka-insulto yun, no? Nakaka-insulto yun. So ito sa mga kagandahang asal na ipinakita ng dalawang mag-asawa. Okay? Remember that your spouse is more important than the television. Okay? Minsan, may mga tao, mga mag-asawa, na mas inuuna pa yung teleserye kaysa asawa. Napapabayaan yung asawa, no? Hindi man lang napagandaan ng pagkain dahil sa nanonood ng TV, inuuna yung TV kaysa kanyang asawa. So, hindi magandang bagay ito. Hindi magandang bagay. Okay? Notice when your partner's wearing something new or has a new hairdo. Dapat pansinin mo siya. Pag nagpaganda siya, pansinin mo. Pag yung nilalait-lait mo, pag may gandang pananamit, o kaya maganda yung kasuotan niya, pansinin mo, sabi ko, wow, ang ganda ng kasuotan mo, nababagay sa'yo, mas lalo kang gumaganda. Nagpapadaba ng puso yun, no? Nagpapadaba ng puso. Ito yung mga bagay na kagustuhan ng ating reliyon. Hindi yung may pagkakita ka ng ibang chicks, nagagandahan sa mga maganda. Pag uwi mo sa bahay, yung asawa mo, papangitan ka. No? Ito yung magiging sanhin ng hindi pagkakaunawaan ng mag-aasawa. Okay. Thank your partner for their gift or effort on your behalf. Pag may naitulong sa iyong asawa mo, dapat magpasalamat ka sa kanya. Okay? Lalaki man ang babae o babae man ang lalaki. Magpasalamat sa iyong partner, sana itulong niya sa iyo sa anumang bagay na kanya na itulong. Okay? Notice when your spouse goes tired and do something about it. Ito yung mga mag-asawa mo. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay pa, hindi lang yung kasi sa atin, lalo lang yung mga